Respected academic institutions and other organizations have spoken with one voice. We call on the Senate of the Philippines to comply with its constitutional duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte. These are the UP College of Law Faculty, the Philippine Political Science Association, the San Beda University Graduate School of Law, the Ateneo School of Government, De La Salle University, University of Santo Tomas, and Adamson University, among others. A few moments later. I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it, and I'm happy they're very active, and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent? Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House eh. Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Eh, klaro naman ang sagot dun eh. Ang sagot dun, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot doon iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Eh kaya lang eleksyon eh. Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito eh. Magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury eh. Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito? Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayo magsisihan. So I'll go to my question, ang will ng tao. Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So siya yung ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Ang plenary ba under the Senate rules? Or yung impeachment court under the impeachment rules? Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag ni-refer natin sa Committee on Rules natin yan, magbabay-cam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they pass. So we cannot act on the 200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges? Kung nilabag ang konstitusyon doon. And doon naman ako sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to Constitution, or may constitutional infirmity ito?
My last question is just a question of logic. Nag-move yung ating minority leader na to convene na as a impeachment court. Yung ating deputy, sabi niya, hindi na kailangan magbotohan. Eh, pag nag-move ka, may botohan. So, sino masusunod sa dalawa? Why do I say this? I cannot say right now, like Senator Villanueva, that I'm 100% in agreement with Senator Coco and Senator Risa. I can tell you I'm in agreement with certain things they've said. For example, Mr. President, it's our constitutional duty. Kailangan mag-proceed. We should have done it earlier. But again, I won't blame you. I won't blame them. I'll blame myself. I could have written you a letter. I could have said na February, mag-ano na tayo. But let me just explain that one point. Why didn't I write you a letter, Mr. President? Kasi pag Pangulo yung ini-impeach, every single day na nandyan, kung totoo ang allegation sa Presidente, we all suffer. The country suffers, our institution suffers, accountability suffers. Pero pag Vice President, especially ngayon, hindi naman siya binigyan ng ibang trabaho eh. Wala naman siya sa kabinete. Yes, I want accountability. Pero between today and Wednesday, I'd rather pass yung Konektadong Pinoy at saka yung e-government at lahat ng ibang bills na naka-pending dyan. So, Mr. President, may I end by reiterating the question. Do we follow first the rules of the Senate or do we go into the impeachment court? Sino magde-decide nung allegations ng defense na na-violate ang Constitution sa one impeachment per year? The second is just to continue my observation, Mr. President. I agree with many here. Wala tayong choice, forthwith. But I disagree na sa Tagalog, agad-agad ang forthwith. Ang forthwith, yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod. Yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa linguistics, pero medyo hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Yung immediately, yon agad yon or agad-agad, di ba? So, maya-maya, hindi, ibig sabihin ng forthwith, sang-ayon naman ako eh. Ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka nang to quote dos por dos, susunod na. O yun ang ibig sabihin ng forthwith. Yung wala ka nang hihintayin, yun na. Kaya agree ako sa inyo na kailangan talakayin natin yung impeachment complaint. Pero gusto kong iklaro, sa tama o sa mali, botohan ang mangyayari sa atin. Hindi pwede pong bumoto yung 15 na hindi magko-convene yung impeachment. Tapos siyam kami o 8 tayong magpapakita doon na naka-robe. Kasi sinabi ng 15, hindi magko-convene eh. Anong pwedeng gawin? Pupunta ka ng Supreme Court, uutusan tayo ngayon ng Supreme Court. Yun ang legal system natin, Mr. President. So sana tama desisyon natin para hindi na tayo maghintay na utusan pa tayo ng Supreme Court. Pero yung sitting as legislator, so rules muna ng Senate, or is it the impeachment court? Because if it is the Senate, we cannot yet convene as an impeachment court because we haven't tackled that issue. But if it is the impeachment court, then we can go, and that's the first issue that we will have to tackle, whether it is a valid complaint. No? At tinatanong ko lawyers ko, hati din po eh. Sabi nung kalahati, hindi, dapat yung Senate kasi it's treated like any other legislative matter. Titignan muna natin kung tama yung pagka-transmit sa atin. Eh malay mo, transmit sa atin, nahack pala. Hindi pala galing sa House of Representatives. That might sound like a silly example, but it is. It is possible. That's why we have to look at it. A comment on the second point of the good gentleman from Taguigan Pateros, because there's nothing funny or illogical in and between the motion of the minority leader and the seconding of this representation. The motion of the minority leader is to convene at this very moment. That is what is to be subjected to a vote. Now, instead of on Wednesday. To convene at all is not to be voted upon. Sa usaping yan, sundin lang natin ang konstitusyon. Salamat, Mr. President. May proceed. Mr. President, I don't want to further the division or the debate, and I wasn't making fun of it. Ang sinasabi ko po, the reality is may tama at mali, may moral, immoral, may legal at illegal.
Hopefully, dun tayo parati sa tama. Hopefully, ang legal, yun din ang moral. Ang problema in a collegial body, Senate, House, Commission on Appointments, we move as one based sa pagboboto. So it's just showing the irony that if the minority leader was moving that we've convened now, and the deputy minority leader was saying, you don't need a vote. But if you can vote whether it's now or Wednesday, then I can also argue, then I can also move na saka na. If you can vote whether today or Wednesday, then you can also vote na next Monday or next Thursday. So that is the paradox we are in today. So whatever decision we make, sana may wisdom. So ito na mga kababayan, Senator Alan Cayetano sinupalpal itong mga university dito sa Pilipinas o yung mga law school na nagpahayag mga kababayan na ituloy ng Senado itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung UP College of Law, yung Philippine Science Faculty Association, San Beda University Graduate School of Law, Ateneo School of Government, De La Salle University, University of Santo Tomas, Adamson University, at iba pa mga kababayan. Ito yung mga law school na nagsabi na dapat ituloy mga kababayan, o sila yung nag-urge na ituloy ng Senado ang impeachment trial laban kay BP Sara Duterte mga kababayan. At saad ni Senator Alan Cayetano mga kababayan na maging consistent itong mga institusyon na ito, bagamat hindi nila trabaho ang magsalita, pero sana consistent sila mga kababayan, kasi nung nag-file ng impeachment case si Duterte Youth Party List Congressman or Chairman Ronald Cardema, na naghain ng impeachment case laban kay President Marcos mga kabayan doon sa House of Representatives, ay hindi nga ito tinanggap, pero wala pong salita itong mga eskwelahan na ito, hindi nila tinuligsa mga kababayan ang House of Representatives na hindi tinanggap itong final na impeachment case laban kay President Marcos. Kaya sabi ni Senator Alan ay dapat consistent, or sana consistent sila mga kababayan, or fair kung konstitusyon ang kanilang basihan mga kababayan. At samantalang nauna na rin nag-issue ng statement mga kababayan itong si Attorney Vic Rodriguez laban nga dito sa mga law school na ito na nag-urge dito sa Senado na magsagawa na agad ng impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. Sa kanyang post na may pamagat na hypocrites and fools, ayan, and I quote, sa mga educators at banal na nanawagan ng transparency at accountability, bakit ang ingay ninyo sa impeachment pero busal ang bibig ninyo sa mga anomalya gaya ng GAA, PhilHealth at flood control? Sa mga deeply committed to truth, justice and rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of the laws, bakit hindi ninyo tuligsain ng buong sigasig ang Marcos 2025 unconstitutional 2025 budget, maging mapanuri at huwag magpamanipula sa mga universidad, relihiyon at personalidad na huwad at pakikipaglaban sa korupsyon, or huwad ang pakikipaglaban sa korupsyon. Huwag magpabudol sa mga hahangal. Ayan, end of quote. Ayan po yung statement mga kababayan ni Attorney Vic Rodriguez, dito sa statements ng mga universidad na ito, mga law school na ito na nag-urge nga dito sa Senado na magsagawa na agad mga kababayan, kasi nasa batas daw po yan na kailangan forthwith ituloy na agad daw mga kababayan, agad-agad ang trial. At yun po yung sabi ni Attorney Vic Rodriguez na huwag magpanlilang, huwag magpamanipula sa mga universidad, relihiyon at personalidad mga kababayan. Huwad ang pakipaglaban sa korupsyon, na tahimik po sila dito sa GAA mga kababayan, yung controversial na budget ng 2025 na hanggang ngayon hindi pa po natalakay nung sa
Supreme Court, no? Matatandaan natin na nag-file ng petisyon si Attorney Vic Rodriguez, kasama rin dito si Congressman Isidro Ungab, mga kababayan, pero na-delay itong oral argument nga, mga kababayan, kaya hanggang ngayon hindi pa natin narinig yung oral arguments dito, mga kababayan, sa GAA 2025. At samantalang magkasulungat naman ang interpretasyon sina Senator Coco Pimentel at Senator Alan Cayetano sa salitang forthwith, mga kababayan, no? Yung yun nga yung basihan, mga kababayan, bakit hindi pa tinuloy agad hindi pa inaksyon agad ni Species Escudero dahil dito sa salitang forthwith. Sabi ni Senator Pimentel, agad-agad daw ang ibig sabihin ng forthwith. Pero ang sabi naman ni Senator Cayetano ay hindi, mga kababayan, kaya magkaiba ang kanilang interpretasyon, mga kababayan, no? At bahagyang nagkasagutan din sina Senator Alan Cayetano at Senator Risa Hontiveros matapos po itong mag-motion, mga kababayan, no? Or nauna na nag-motion itong si Senator Coco Pimentel at nag-second demotion po itong si Senator Risa Hontiveros na mag-convene na agad, mga kababayan, no? Itong Senado at magbutuhan sila, mga kababayan, no? At mag-oath na si Species Escudero bilang presiding officer, mga kababayan. Instead of sa Wednesday pa po nila gagawin, no, sa June 11, 2025, sabi ni Senator Cayetano kung ano man daw ang kanilang desisyon na gagawin ay sana daw ay may wisdom, mga kababayan. So, mainit na usapin ngayon, mga kababayan, no? Itong impeachment trial ni BP Sara kung tutuloy ba or hindi, no? Ngayong linggo, ayan. So, matatandaan natin na na-move nga itong schedule, mga kababayan, no? From June to nagiging June 11, mga kababayan. At marami din nagsabi na hindi na pwede itong ituloy sa 28th Congress, mga kababayan, dahil lalabag ito sa isang taon na prohibition, no, ng konstitusyon na sa isang taon ay dapat isang impeachment lang, mga kababayan, ang mangyari, no, sa laban sa isang impeachable officer or official, mga kababayan. At aabangan natin, mga kababayan, kung ano pang mga kaganapan sa susunod na mga araw, no, patungkol dito sa impeachment trial ni BP Sara, kung matutuloy ba o hindi. Please comment down below kung ano pong inyong mga opinion. Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.